kahit pa marami nga akong sinasabi na problema sa buong industriya. So, ang nais ko lang pong tanungin, bago, kasi actually si Weng is here, ako po yung nagsabi ng imbitansa from yesterday. Gusto ko lang pong malaman, kasi tinatanong ko po kahapon pa, ilan na po ba ang empleyado ng ABS-CBN sa ngayon? So ngayon, klaro po, let's just base it on the Dole paper. Kasi yung pong sinasabi nyo kahapon sa akin, mga almost 4,000 ang mga non-regular employees. So, ibibase ko lang po dito sa regular seasonal. Kasi ito po yung parang pumapasok dun sa non-regular. Ilan po dito ang 10 years na nagtatrabaho sa ABS-CBN? 10 years? This is an estimate, Your Honor. No? Sure. I'd say more than 50%. Out of 1,800 out of 1,892, ang more than 10 years ay 50%. Tama po ba? Opo, that's an estimate, Your Honor. Opo. Ilan na po ang mga more or less 20 years na? This is a guess again, Your Honor. Siguro mga 10% po. I mean, that's a guess again. So mga 20 years na po is 10%. Kasi nagugulat po ako nung binanggit nyo po yung mga benefits out of the statutory benefits na 14? Tama ba kung 14? 14? 12? Statutory 7, 14 is company initiated. Okay. So out of the 7, nagdagdag pa kayo ng 7. Tapos ang sinasabi nyo, walang difference ngayon masyado ang regular to the non-regular. Out of the 7, nagdagdag pa ho kayo ng 14. So ang sinasabi ng batas, 7 lang ang benepisyo, dinagdagan nyo pa ng 14. Pagkatapos po, yung pong sweldo ng regular at hindi regular, halos pareho lang. Opo. Bakit to hindi nyo gawing regular? Kunti na lang diferensya nun. Baka magdagdag pa ho kayo ng mga hindi hinihingi ng batas, ng benepisyo, gagawin nyo lang pong regular yung mga tao, masaya na lahat. Again po, ano? Yung po ba sa separation pay o doon po sa pag nag-retire sila? Hindi po. Kasi ganito, again, I'm just stating a fact po, no? Yung kino-contest yung nature of the business. Again, all shows have beginnings and endings. Kung ang isang tao ay regular, because of the nature of the business, naputol yung trabaho niya dahil namatay yung programa or nagsara yung programa, magkakaroon ng separation niya. Paulit-ulit po yung separation pay na mangyayari po, no? Hindi, paulit-ulit po kasi Mr. Nepomuceno, pag ginawa nyo silang program, pag ginawa nyo seasonal. Pero kung ide-diretso nyo lang sila, dahil yun din naman ang nangyari sa kanila, dire-diretso din sila, wala kayong naging problema. Nagkakaroon po ng, nagkakaroon pa ng gaps in between the assignments of the programs. So, ang mangyayari po, the company will be carrying an overhead while there's a gap in the work that needs to be done po. Well, ito pong narinig ko sa nakarap sa atin at doon sa mga nakakasa po, wala naman pong gap. Yung po bang pagka po nag-overtime, yung ba'y magiging malaking cost pagka pinayagan nyo to? Yes, we computed that cost. The incremental cost per computations on overtime. Overtime lang to. Just on the regularizing all the non-regular workers po, our computation there it would cost us 1.5 billion a year incrementally. Pagka ni-regularize nyo sila? Opo. Okay, so anyway, salamat po doon sa mga being honest with your response. But now I'll go to Weng. Siya naman po yung inimbitahan ko. Weng, actually, kaya naimbitahan because I was able to read yung article tungkol sa'yo. Dahil ho si Weng, kilala ko po noon pa. No, hindi pa ho ako nasa politika, bata pa ho ako, kilala ko na po si Weng Hidalgo. Actually, yes, Weng and I have, when I was in government in the past, in my past services,
Na-interview niya rin po ako. So when can you tell us your story? Congressman, ABS-CBN management, and everyone, good evening na po. Weng, lapit. Una po, I would like to say that ABS-CBN played a major role in my career as a journalist. And hindi ko po ito ginagawa. Humihingi po ako ng pag-unawa sa mga kaibigan ko at dati kong katrabaho sa ABS-CBN na hindi ko po ito ginagawa para lang sa kaso namin. Ginagawa ko po ito para magsilbing boses sa libo-libo pa pong tao sa ABS-CBN na hindi pa rin po regular hanggang ngayon. May mga kaibigan po ako na mahigit 20 years na rin po, pero hindi po sila regular. Nangyari lang po na hindi po sila kasama o nakasama sa amin nung kami po ay mag-file ng kaso sa NLRC noong 2003. So noong 2003 po, ako po ay 9 years na sa ABS-CBN. And nagsimula po ako noong 1994 bilang production assistant hanggang naging sa researcher, segment producer, and then TV news reporter. Medyo nagtagal po ako sa Hoy Gising. Marami pong problema ang tinatakal namin doon, pero sarili po naming problema sa aming employment, hindi po namin masolusyonan. Yun po yung laging sinasabi sa amin ng SSS kapag may mga problema sa contributions. Ngayon, nung naging reporter po ako, sabi ko may pagkakataon na ako maging regular employee dahil ang reporter ay regular position. Pero hindi pa rin po nangyari yon. Mahaba po ang panahon na madami pa rin pong IJM na reporter. Pagdating po ng 2009, lumabas po yung desisyon ng NLRC favoring us. Ang ginawa po sa akin, ako po ay binalig sa graveyard shift na parang bagong reporter. Tinanggap ko po iyon. Pagdating po ng early 2010, nagsimula na pong mag-pirate ang TV5 ng mga reporters. Ang ginawa po ng management, lahat po ng reporters na IJM, ginawa po nilang regular, bukod po sa akin at saka dalawa pa pong reporter. Tinanong ko po ang dati naming boss na si Maria Ressa kung bakit ganun. Ang sabi po niya, I'm putting you on probation. Ang sagot ko po sa kanya, I've been here for 16 years and you're putting me on probation. Hindi na po siya sumagot. So, magmula po noon... Weng, sorry Yes Weng po. pumasok ka ng 4 po. 1994. Noong 2010, lahat nag-regularize because nag-TV5 na noon. Yes po. Ang boss mo si Maria Ressa. Yes po. Siya po ang head ng news that Maria time po. Ressa of today yung sa Rappler. Yes po. Okay. Ilang kayo na nag-regularize? Lahat po ng IJM no, na-regularize, pero po kami na hindi. Sino pang kasama mo ng reporters? Ang naalala ko po si Michelle Orosa, na lumipat na rin po sa TV5, at saka ang alam ko po no, si Mikey Oreta. Okay, go ahead. So yun po, nung 2010, nung tinatanong ko na po ano magiging status ko after 6 months na ginawa po akong on probation, lumampas po, usually kasi January to June, and then June to December. Lumampas na po yung June, August po, tinanong ko ano yung magiging status ko. Ang sabi sa akin, hintay lang. May kumuusap naman po sa akin, to be fair. Ang gusto po nila, i-drop ko po yung kaso. Payag naman po sana ako, pero ang sabi po nila, lahat back to zero. As in, bago akong reporter, pati po yung sweldo, ang hiniling ko lang, baka naman po pwedeng makonsider lang yung tenure. 16 years ay parang kalahati na po ng buhay ko nung time na yun. So, sabi ko kahit po yung 6 years lang as reporter ako, kasi 6 years po ako na TV reporter, 10 years po ako sa current affairs. Yun lang po hiningi ko, hindi po nila ibinigay. So, nung August 31, in-end na po yung contract ko. And if I may just share, for 17 years na tumakbo po tong kaso namin, tahimik lang po ako. Kasama ko po yung dalawa ko pang kasama sa kaso. Never po akong nag-bash about ABS-CBN. Never po akong natuwa kapag may ganitong pangyayari. Alam ko po na inabot lang ng ECQ itong execution ng kaso namin. 2015, 2014 pa po lumabas yung decision ng Supreme Court. Itong February 8, naglabas na po ang NLRC ng order
na-return to work po kami at bayaran lang po ng exemplary and moral damages. When kakta ulit, 2015 lumabas na talagang dapat regular employee ka. Yes po. 2015. Yes po, Your Eh Honor. bakit inabot pa ng 2020? Ayaw pong ipa-execute ng arbiter that time yung decision dahil malabo daw po yung decision that we are regular employees because the court assumed that we were still with ABS-CBN when the decision came out. Okay. Pero wala naman TRO ang ABS-CBN. Meron po. So nanalo kang 2015, TRO ka. Opo. Temporary restraining order para huwag ka makabalik. Opo. Ang nakita po namin doon, meron po silang petition for extraordinary remedies. Ang prayer is TRO. Pero ang nangyari po doon, 4 po kami sa kaso, isa lang po yung na-settle dahil siya yung malinaw daw po yung decision that he deserves separation pay and back wages. And unfortunately, that person passed away last February. So kami po, 3 kaming naiwan. Ang decision po, return to work and bayaran lang po ng exemplary and moral damages. Ngayon, March 9, na-receive po namin yung copy ng NLRC decision o order. Pumunta po kami sa ABS-CBN noong March 12. Ang sabi po nila, hindi pa nila nare-receive yung copy nila. So yung 10 days grace period na binibigay po sa ABS-CBN ay magsisimula upon their receipt. So naghintay po kami. Unfortunately, nag-declare po ng ECQ that time. So naghintay po ulit kami ng hanggang matapos ang ECQ at ang mag-GCQ. Pagdating po ng June 10, alam po namin na GCQ na, back to work na po lahat ng tao. Or somehow, naka-skeletal force po ang work mode ng lahat ng mga opisina. Nalaman po namin na ang ABS-CBN, yung law office po na may hawak ng kaso namin, ay nag-file uli ng petition for extraordinary remedies na ang prayer ay TRO. Sa amin po, ang tagal naming hinintay, 3 na lang po kaming isisettle. 100,000 each lang po ang ibabayad sa amin, iti-TRO pa. Ibabalik niyo lang naman po kami. So yun lang din po yung sama ng loob namin na yung binigay po din namin yung lahat na maibibigay namin. Pero ngayon po, ang update lang po namin, after June 10, nakikipag-usap na po sa amin ang ABS-CBN management. And bago po kami pumunta dito kanina, kausap po namin ang HR na meron na pong inayos na settlement para sa amin na para lang po matapos na itong kaso. That's all, Your Honor. So ibig sabihin, babalik ka na sa ABS-CBN? Wala po kasi kami choice that time dahil Hindi, wala namang problema. I mean, syempre, because sinabi, regular employee ka, babalik ka na sa ABS-CBN. Opo. Kasi po, yun lang po yung order eh. Back to work and exemplary and moral damages. So, whether bumalik po kami o hindi, yun lang po yung makukuha namin. So you will be, pagbalik mo sa ABS-CBN, ika-count yung mga taon na magmula 1994, Yes po, Your Honor. and yun ang in-offer ng HR sa inyo. 2 option po yung in-offer. First option ay plain back to work, running po yung tenure. Second option po, babayaran po yung previous tenure namin. Kunyari ako po, 1994 to 2020. Tapos iba back to work po kami, pero back to zero. So yun po yung napag-agrihan namin. And bilang malasakit naman po sa company dahil alam po namin yung kanilang pinagdadaanan ngayon, tinanong po namin, ano din po ba yung makakagaan sa inyo? So yun nga daw po, si option number 2. Bayaran kami sa previous tenure namin and ibalik kami sa trabaho. Yun po yun. So nag-agree naman po kami at a certain amount na yun na lang daw po yung sagad nila. Kahit na naghahagal po kami, so yun na lang daw po yung sagad nila. Sige, Weng, ito naman yung katanungan ko noong 2009, di ba? Gusto mo magpa-regular. Bakit nyo gusto magpa-regular? Kasi parang hindi ko maintindihan kung ano yung sitwasyon noon at ano yung sitwasyon sa ngayon. Pareho rin ba? At ano yung nagtulak sa inyo na makipaglaban na para ayusin na yung inyong status bilang empleyado? Sorry po. At that time po kasi malaki po yung diferensya ng regular employee or regular reporter sa hindi po regular. Kung tatanungin po kung magkano ang diferensya sa sweldo, nasa 10,000 to 15,000. And malaki din po yung diferensya kahit doon sa meal allowance and doon sa treatment.
Gusto ko pong i-share itong isang bagay na to na hindi ko po makakalimutan. Nung panahon na kumakalat po ang sakit na SARS, nagko-cover po ako, nag-i-interview ng pamilya ng pasyente. Pumupunta po kami ng crew ko sa mga ospital kung saan may exposure ng SARS at meningococcemia. Nung nabalitaan namin na may quarantine para sa mga reporter na nagko-cover doon, tinanong ko po yung supervisor namin na may quarantine daw po kasi hindi namin alam kung kami po ay infected na rin o hindi. Ang sabi sa akin, para sa regular employees lang yun. Pumunta ka na lang sa clinic, magpa-check up ka. Hindi ko po makakalimutan yung bagay na yun kasi yung reporter na sinasabing regular, ang kino-cover po niya ay yung press con lang sa DOH, press con lang sa mga airport. Pero kami na nakikipag-deal diretso sa pamilya ng mga may sakit, pumunta na lang daw po kami sa clinic. Doon sa mga pag-ikot-ikot nyo, doon sa hazard pay, yung mga 8-hour workload, meron ba kayong ganong sitwasyon na pagkakaiba? Wala po, Your Honor. I think that time, wala rin naman pong overtime pay yung mga reporters na regular. Na regular. Opo. Pero yung mga hazard pay, pagka pupunta kayo sa ibang lugar, pareho lang din. Opo. Okay. So, dito sa iyong sitwasyon, masasabi mo ba, no? Dahil sinabi mo, marami pa rin sa loob ng ABS-CBN, di ba? At yung sinasabi nga, parang talents kayo. Opo. Unahin ko, may araw ba na hindi ka pumasok? Meron naman po. Okay. Sa isang linggo, masasabi mo ba na 8 hours a day na ibigay mo? Higit po sa 8 hours a day, Your Honor. Wala kayong overtime pay? Wala po. No work, no pay po. At ito ay sitwasyon na ganun pa rin yung iyong mga kasama. I believe so po. Sa ngayon, kasama mo naman sila, kilala mo sila. Maraming mga kasama ka na ganyan pa rin ang sitwasyon. Yes po, Your Honor. Okay, ang isang sinasabi ng mga abogado, di ba sabi, hindi, bayaan nyo magdesisyon yung korte. Alam mo, napakahirap nun eh. Ikaw, reporter ka, audioman, cameraman. Paano yung labanan sa korte kung gusto mo magpa-regular? Kasi sa nakita ko sa mga kaso nyo na ipinanalo ninyo, na sinasabi nyo lang kilalanin kayo as a regular employee. Karamihan dun sa 3 out of 6, nanalo kayo. Because many of your work are actually directly involving yung program, yung product ng ABS-CBN. So, paano yan? Kung masasabi mo ba na yung ito ay isang polisiya sa loob ng ABS-CBN hanggat maaari ihinto ang pagre-regularize ng mga employee kahit na 10, 20, in your case, 16 years? Sa akin po, siguro hihilingin ko na lang po na ito pong nangyari sa amin. Marami po kasi nagsasabi na ang bad timing naman yung paglabas ng order ng decision sa kaso nyo na nagkaroon ng COVID, tapos nagkaroon ng problema sa franchise. So, tingin ko, hihilingin ko na lang po na, na kung marirenew ang franchise ng ABS-CBN, sana po, gawin na rin pong regular, yung kanina pa po pinag-uusapan dito, lahat ng deserving na mga empleyado. Hindi ko naman po sinasabing lahat. Doon lang po, doon sa mga deserving din po. Kasi kung pagbabatayan ko yung data ng DOLE at yung binanggit ni Mr. Nepomuceno, kung 1,800 ang, kung 4,000, 4,500 ang empleyado nyo, almost 1,900, hindi naman, mga 40% ang talagang hindi regularized. At itong 40% na dito, so mga 1,800, ang 50%, 10 years and above. More or less, tama naman yung ganun, di ba? Sabi ni Mr. Nepomuceno, ang isang malaking bagay na problema nila, pag ni-regularize, siyempre mabibigla din yung kumpanya sa gastos. In your case, pumayag ka noon, 6 years. Sa tingin mo sa mga kasama mo, papayag din, na hindi naman i-count yung ganito kalaking o kahaba. Hindi ko po yata masasagot kung papayag sila. I think mas siyempre, yung damdamin po nila ay nandun din po para sa kumpanya. Yung pinagdadaanan nila ngayon, naiintindihan naman po nila yung dilema ngayon ng kumpanya. Ganon din po kami, naiintindihan po namin ng mga kasama ko yung pinagdadaanan ngayon ng company. Kaya yung pinag-usapan po namin kanina sa HR ay umokay na po kami bilang
pagpapakita din po ng malasakit at pagmamahal sa kumpanya na namin pinagsilbihan ng mahabang panahon po. Okay, so you cannot speak for them, pero siyempre sa hearing na to, at sa aking palagay sa inyo, sa mga kasama mo doon, gusto naman nila may mangyari. Hindi lang basta pinagkwentuhan tong usapin ng labor. Ikaw ba naniniwala na dapat kung sakasakali magkaroon ng prangkisa, magkaroon ng probisyon na talagang ayusin at bigyan ng proteksyon yung mga matagal na at deserving na empleyado ng ABS-CBN? Yes po, Your Honor. Mr. Nepomuceno, I'm sorry, would you agree to that such kind of arrangement? Not only, Mr. Katigbak would like to respond. Opo, thank you po. Sir, if I can start lang po, Mr. Chair, with an analogy, no? Kaninang umaga po, nung nag-umpisa yung hearing, may nagtanong po kung ano yung unemployment rate ng Pilipinas ngayon due to COVID. And if I remember correctly, yung sagot po is about 17% or roughly 8 million people who don't have a job today. Mr. Chair, I'm sure kung kaya ng Kongreso, lahat po sila bibigyan nyo ng trabaho immediately. Pero may limitasyon din po ang pagpapatakbo ng isang bansa. Limitation ng pondo. At sa ganun, hindi po natin mabibigyan ng trabaho lahat ng kailangan ng hanap buhay. Ganun din po sa ABS. If we could make everybody regular this instant, we would do it. Wala pong question. Pero may limitasyon din yung pagpapatakbo ng isang kumpanya. As you mentioned po earlier, Mr. Chair, there's a significant cost to making a decision like that. So kung pwede lang po, ulitin ko yung sinabi ko kay Congressman Fortun earlier on, we are willing to look and see which positions in the company deserve to be regularized. And we're asking for time to gradually introduce the change. At doon naman po sa mga posisyon na hindi talaga pong pwedeng irregular, we are still committed to trying to align the benefits so that employees, whether you're regular or not, get the same benefits package. Yun din po, we need to make it happen over time. Yung last point ko lang po, Mr. Chair, all of this is really about providing the best kind of employment for the workers of ABS-CBN. And I want to reiterate my appeal that we can only do it if we're allowed to operate. Sana ho, hindi lang po, we're not just asking for a renewal of the franchise. Sana po hindi na matuloy yung CBO because that also impacts our ability to keep people employed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Katigbak. Mr. Katigbak, alam niyo po, naintindihan ko naman, no, sa negosyo, kailangan po natin na ibalanse rin naman. Siyempre, in the end, ang kailangan buhay yung kumpanya mo. And in fact, I'm very glad na ganito naman yung sentimento ni Weng and the others. Ang hindi ko po talaga maintindihan is how can you have 1,000 people serving for 10 years? Kasi yung endo, madalas pag-usapan. Don't get me wrong, pinag-uusapan po yung endo. Nire-review ko po yung mga hearings natin, nagre-react. Balitan nyo yung endo, ayusin nyo yung endo, and so on and so forth. Okay, siguro hindi ko pero 10 years. That I cannot understand, Mr. Katigbak. And then you have about 200 to 500 people, 520 years. Di ba, yun ang hindi ko maintindihan kung kunyari sinabi mo 1 year, 2 years, of course, hindi din po dapat, no? Pero pwede mong balansein, pwede mong intindihin. These people have been with your company, has served probably not only Mr. Gabi Lopez, but the late Eugenio Lopez. And, I cannot understand why they couldn't be given the recognition just to be a regular employee, Mr. Katigbak. Yun lang po, yung bakit itong sitwasyon na to. Kaya nga, kahit naman si Weng, sinasabi niya yung deserving, and I know where she's coming from. Baka nga naman may matagal na dyan na hindi naman din deserving. But my God, 10, 20 years, kahit sino pong negosyanteng tanungin natin, medyo hindi po maintindihan to, Mr. Katigbak. Tama naman po kayo, Mr. Chair. And that's one of the things that we really have to look at. Although siguro kailangan din tingnan yung mga detalye ng employment ng mga taong sinasabi niyo, kung tuloy-tuloy na po na 10 years yan, or kung may mga gaps in between the programs na hindi natin kayang i-employ for the duration of the full 10 years po. Yan lang naman yata yung sinasabi ni Mark Nepomuceno and ni Cory.
that when the program ends, sometimes we have to have the flexibility to say, these are not the skills we need for the replacement program, and so we cannot continue with your employment past the program. But I'm not disagreeing po with you, Your Honor. If there are employees who have rendered continuous service for a very long period of time, I think it's something we want to look at and determine kung tama ba talaga yung practice natin ngayon, or is this something we have to change? Yun po, Mr. Katigbak, una po nagpapasalamat ako na lahat naman po ng mga binabanggit dito, tinitingnan nyo naman po talaga. And nagugulat nga ako kasi nung binabanggit nung mga pag-usap sa benefits, parang pwede naman pala, di ba? Maganda naman pala. Sana lang po, itong mga taong to matingnan. Because ito po mga taong to na nabanggit ko lang, is ito rin po yung mga nasa harap natin ngayon, no? Then, at that time. But I'm very happy, sir, that you will look into this and you're recognizing this point and you're very open to look into the employment situation. Yung pong binabanggit ko na mukhang policy, it may have been a policy of the past ABS-CBN administration. And for me, kumbaga, it is a violation to my mind. But under your leadership, and hopefully, when we discuss the franchise, you would be able to institute the reforms needed. Hindi lang po sa inyo, kundi sa lahat. Tanungin ko po yung, kung maaari lang po, sir, would you like to respond some more or would you like to say something? Sige lang po. Okay po. Tanungin ko po yung president ng inyong union. Nabanggit niyo po, presidente rin po kayo ng buo na broadcasting unions. Ano po mga TV channels ang kasama po dyan? Mga miyembro po. Opo. PTV4, TV5, GMA7, dalawang union ng IBC13 at Radyo Veritas po. So, Mr. Villanueva, dito po sa inyong nakikita sa inyong mga iba't ibang, sa inyong industriya, marami din po ba sa ibang channels na 10 years na contractual pa rin? Opo. For example po sa GMA, yung meron silang yung talent din doon na matatagal na, may 20 years. Yung iba kasi po, yung iba, ayaw din nilang magpa-regular eh. Kasi mas malaki yung kinikita nila as talent. Tama po. Ibig pong sabihin, maging regular na empleyado ko ng GMA, natali ako, mas mabuti ng contractual na lang, pwede ako mag-iba-ibang racket at malaki kita ko. Tama po. Apo. Pero sa inyo pong pananaw, meron po ba dyan na 10 taon na gustong maging regular, hindi pa rin ginagawang regular ng ibang channels? Meron po. Hindi ko na po, baka po mag-awon nyo ng mga ibang channel, pero sa ibang channel po yan, ano? Opo. Opo. So, siguro maganda rin mapag-usapan yan kasi syempre kung ano naman po yung kondisyon na ilalagay namin sa administrasyon, sa ABS-CBN, kailangan ibigay din na kondisyon sa lahat ng mga kumpanya. Tama po ba? Apo. Tama po ba yung ano po? Opo, tama po. May dagdag din po akong mungkahi, Mr. Chair. Yung, for example, sa IBC13 po, yung problema po nila sa dekada na po. At marami pong sa kanila hanggang ngayon na hindi pa po nababayaran. Sa Channel 13? Tama po. Opo. Naku, medyo ano po kasi to, masalimuot ng kaunti dahil may PCGG, may sequestration, may mga ganun pong problema yan, di po ba? Tama po. Opo. Salamat po, Mr. Villanueva. At least makukuha po natin datos sa ibang lugar. Ngayon, doon sa inyong mga kasamahan, no? Siyempre ho, dito sa inyo, may 1,800 na hindi kasama sa collective bargaining agreement. Opo. Meron po ba kayong mga benepisyo sa ABS-CBN sa regular na hindi nakukuha ng 1,800? Na hindi nakukuha. Opo. Kasi I would assume, hindi siya regular, siyempre, naiinggit siya sa mga regular. Opo. Meron naman pong konting diferensya po. Ano po yun? For example po, yung halimbawa po, yung bigas.
Opo, yung bigas. Buwan-buwan po kasi kami. Ang alam ko po sa kanila, quarterly po. Opo. Yung education benefit po, Ano po? yung education benefit, meron po sila? Parang wala po. Health benefit po? Meron po, pero yung dependent po yata nila, ano, parang may limited. Hindi ko lang po sure kung hanggang 2 dependent. Hindi po ako sure. 13-month pay po? Yung cash gift po na tinatawag nila, yun po yung katumbas ng 13th month. Pero wala po silang 13th month, nakatulad ng regular. Yun na po yun. Nakatumbas po kasi nung cash gift ay 1 buwan po. Opo. Doon po sa overtime pay, Yun po. Wala silang overtime pay. hazard pay, doon po sa mga lumalabas at insurance, pareho lang po ba yan? Hazard pay meron naman po. Maraming po salamat, Mr. Villanueva. Salamat po. Opo. Yung po, Mr. Nepomuceno, na-account po ba yung ganong difference na yon? Would you say malaki din po yun? Siguro the best way, may hirapan po talaga si John to describe the benefits. The best way to describe it is there really is a difference po. We have the same, basically yung regular tsaka yung non-reg, have the same items, pero yung levels magkaiba. So halimbawa, tulad na nabanggit niya, everyone has a rice subsidy, but the number of sacks na binibigay, may gap po. So, Pero ito naman pong benefits na to would not account for 1 billion in a year. It will not. Definitely. we've improved it over the years, and like Mr. Katigbak said, our goal is to eventually close that gap between regular and non-regular. And in fact, before the ECQ hit, and well, now, with the franchise in peril, it was in our plans. We had like a 5 to 10 year plan where we would fund the improvement in benefits so that at some point magkapareho na sila. So that was, as Mr. Katigbak said, that was built into our plans already. Thank you, Mr. Nepomuceno. Weng, would you like to say something more? Sige, go ahead. Yung pong sinasabi ni Sir John na meron pong health benefits, yes po meron. Pero tama po, limited lang. I think nung time po na na-hospital po yung anak ko, nag-update po yung ospital tungkol doon sa health card. And nung nagtanong po ako sa health card kung hanggang magkano yung i-cover nila, ang sabi sa akin itong amount lang. So nagtanong po ako kung bakit. Ang sagot po, hindi po kasi kayo empleyado ng ABS-CBN, subsidiary lang po kayo. So yun po yung sagot. So hindi ko lang po sure ngayon kung pare-pareho na po yung health benefits ng lahat ng IJM and regular employees. I believe naman po, ginagawa naman po ng management yung lahat para somehow mapantay po yung benefits ng IJM and regular employees. May konting difference lang po. Thank you, Weng. Last, Mr. Chair, tanungin ko lang po yung ating DOLE, Department of Labor. Nandiyan po ba? Yusek, Yes. Ana? Yes po. Yes, Yusek, Ana. Kung pag-aaralan niyo po lahat ng kaso ng ABS-CBN, maging yung desisyon ni Secretary Baldos, makikita niyo po na talagang dapat regular itong mga empleyado. Tama po ba? Opo, based doon sa 2010 po yan. And all the Supreme Court decisions and jurisprudence, based doon sa mga trabaho ng mga tao. Kasi ang problema po, pag nag-uusap ng legal, talaga pong nalilito yung mga nanonood, syempre ho, nagugulhan. Pero kayo ho, nakita nyo naman yung mga kaso, nabasa nyo na yung Supreme Court rulings, alam nyo yung nature ng trabaho. Kayo po ba naniniwala na dapat regular itong mga trabahador, manggagawa ng ABS-CBN? Opo, noon pa po yan na decision up to now, ganun pa din po yung position ng DOLE.
Okay, Department of Labor, kasi po ang problema, ang mga manggagawa pong ito napakaliliit. Pagka po nagkaso, mawala ng trabaho. Pag lumaban sa kaso, aabutin hanggang Korte Suprema, Court of Appeals, TRO, pinakamahina, 10 taon. Kaya ho, walang mag-iisip na lumaban. Baka ba dapat ang DOLE ang gumalaw pagka ho ganito ang sitwasyon? Hindi po kasi nababanggit ng ABS, pero nagsimula po silang mag-regular. Sa record po namin, nag-submit po sila ng mga 80 and then nasundan po ng 144. And then nag-COVID problem na po tayo. So, dito po sa amin, may mga nasimulan na po silang irregular. Ito po ba'y nasimulan nang umupo si Mr. Carlo Katigbak? Nung umupo si Mr. Carlo Katigbak? Ito po ay dated, sandali po, 2019, September 2019. So more or less, ito po yung transition ni Mr. Katigbak into management. Tama po ba? Yes po. So thank you. At least nag-uusap kayo ng DOLE and looking into this problem. Yun lang naman po ang tanong ko. Weng, thank you for that sa ABS-CBN. Maraming po salamat. And yes, Weng, go ahead. With, ako no, kay Weng ko na ibibigay yung aking huling panalita. Maraming salamat po, Yusek Ana. Thank you po. Kasi po, ako po at sa mga kasama ko sa kaso, si Jerome Manahan at si John Cuba, we'd like to take this opportunity to thank President Carlo Katigbak, sir, and the rest of the executives here in ABS-CBN. Thank you very much po. For the past 17 years, ngayon lang po may nakipag-usap sa amin to settle our case. And sana nga po, lahat na rin masettle. Thank you very much po. Maraming salamat, Vice Chairman Mike Defensor. Magkakaroon po muna tayo ng panandaliang suspension upang po makapag-ayos yung mga tao at mga invited guests natin sa usapin ng taxes. Maraming salamat po. Hearing suspended.